Pagkatapos mo mag-contract signing sa pinapatayo mong bahay sa iyong contractor, ang next step dito is pwede ka nang mag-apply ng building permit. Kaya today, isi-share ko sa inyo yung mga several requirements na hiningi sa atin ng mga government agencies para makapag-apply tayo ng building permit natin. Disclaimer ko lang, hindi ko na isi-share dito yung proseso paano ito ina-apply dahil nga may agent tayong gumagawa nito in behalf of us. Kaya ang tanging masishare ko na lang sa inyo ay yung mga requirements na hiningi nila sa atin para at least may idea kayo kung mag-apply kayo ng building permit at magpapatayo kayo ng bahay nyo someday. May isa rin kasi tayong watcher dito no nakaraan. Ang sabi niya, sinisingil daw siya ng 200,000 pesos, no? Para makapag-apply ng building permit. Maiintindihan pa sana natin yung presyo na yon kung ang pinapatayo niya is isang napakalaking building talaga. Possible kasi talaga na lumaki yung babayaran niya kung mas malaki yung papagawa niya at mas mahirap at mas komplikado. Natural, kung ako yung agent or tagalakad ng papel mo, sisingilin talaga kita ng mahal. Kaso yung pinapatayo niya kasi isang pangkaraniwang apartment lang. Kaya ngayon, stay tuned kayo at tapusin yung video na to para marami kayong matutunan. Ang una sa lahat is kailangan mo muna mag-apply ng barangay building clearance. Sa mga local barangay ito nang nasasakupan ng lupa mo. Kakailanganin mo mag-submit sa kanila ng certified true copy ng title, tax declaration, tsaka isang set ng building plan nang nanggaling sa iyong contractor or engineer. After mo makuha yung building clearance sa barangay, kailangan mong pumunta sa zoning department ng local city hall ninyo at ito naman yung mga requirements na kailangan mo i-submit. Number 1, original certified true copy of title, 2 kopya nito. Number 2, 2 kopya ng tax declaration. Pangatlo, 2 set building plan, no, na yung nanggaling ulit sa engineer mo, yung building plan na makapal. Pang-apat, blueprint nung lot plan. Pang-lima, original copy of bills and materials. Pagkatapos mo sa zoning department, kailangan mo naman magpunta sa Bureau of Fire Department para isubmit naman yung mga sumusunod na dokumentong babanggitin natin. Number 1, 2 set ulit ng building plan. Number 2, photocopy ng zoning decision. Number 3, original copy of bills and materials ng pinapatayo mong bahay or apartment. Number 4, copy of project specification. Number 5, photocopy of IDs of all architect and engineer. At number 6, endorsement from Office of Building Official. After po niyan, mapupunta ka na sa last step, no, which is sa engineering department naman. Ito naman yung mga requirements na kailangan mo i-submit sa kanila. Number 1, 2 copy na certified true copy of title. Number 2, 2 kopya ulit ng copies ng tax declaration. Number 3, 2 copy ulit ng tax receipt. Number 4, 2 copy ulit ng tax clearance. Number 5, photocopy ng ID ng mga may-ari na nagpapatayo ng bahay. Number 6, lot plan na blueprint katulad ng binanggit ko kanina. Number 7, 2 set ulit ng building. Number 8, bill of materials. Number 9, PRC IDs copy, no, ng engineer at saka ng architect with perma nila na 3 beses each. Number 10, photography of project specifications. Number 11, dito mo isasubmit, no, yung barangay building clearance na kinuha mo kanina sa barangay plan. Ang total copy ng building plan na sinabit namin sa agent namin na naglalakad ng aming building permit is total of 4 copies. Pag na-approve na po kasi ang inyong building permit, tatatakan yan lahat, no, ng mga dinaanan yun, mga government agencies and department na binanggit natin kanina, tulad ng zoning department, engineering department, tsaka nung Bureau of Fire. Kung kompleto naman ang requirements mo at wala namang problema sa papeles mo, possible na tumagal ang pag-apply mo ng building permit ng at least minimum ng 1 month up to 2 months. May mga kilala ko, mas mabilis dyan yung proseso nila, pero sa akin, sa experience natin, at least minimum ng 1 month to 2 months. May mga time kasi na may comment din yung City Hall sa building plan na sinasabit natin at sa ibang dokumento nito. Kino-consider din natin dito yung mga normal instances, no, na merong kulang, na merong holiday, at meron din mangilan-ngilang araw na delay. Pag naaprubahan na ang iyong building permit, bibigyan ka na nila ngayon ng tarpaulin na na-approve na ang iyong building permit with building permit number, with your name, and location of the project. Kung may natutunan ka, baka pwede mo naman i-like tong video na to or i-share mo sa mga kaibigan mo para marami pang makapanood ng mga videos katulad dito.